Arestado ang isang negosyanteng Chinese na nagpapanggap umanong Pilipino. May hawak daw itong peking Philippine passport at naging miyembro pa ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kabababa pa lang ng eroplano mula Hong Kong nitong Huwebes, inaresto na agad ng Bureau of Immigration ang Chinese businessman na si Joseph C. Siya ang chairman ng mining company na Global Ferronickel Holdings Incorporated. Napag-alamang nagpapanggap na Pilipino si C. Gumagamit siya ng peking Philippine passport at mga peking ID. Ang totoong pangalan daw niya ay Chen Zhongsen at isa siyang Chinese national. Para kay Senator Risa Hontiveros, parang Alice Guo 2.0 si C. Ang nakakaalarma pa raw na italaga bilang Auxiliary Commodore ng Philippine Coast Guard ang negosyanteng Chinese. Nakalulungkot daw isipin na nagka-access si C sa mga tao at event kung saan posibleng napag-uusapan ang seguridad ng bansa. Dapat daw itong imbestigahan ng Senado. Ang PCG naman aalamin na rin kung paanong nakapasok sa kanila si C. Maglalabas daw sila ng detalyadong report tungkol dito. Sa kabilang banda, nananawagan ng Philippine Nickel Industry Association na palayain ang negosyante. Git ng grupo, Pilipino si C. Legal umano itong nakakuha ng citizenship na pinagtibay ng immigration. Nakakulong sa holding facility ng BI sa Taguig si C. Posible siyang ipa-deport dahil sa misrepresentation. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ang banding ng 4 na magkakamag-anak sa Dinulapian, Bataan nauwi sa kanilang pagkakaaresto. Naaktuhan kasi sila nagbebenta at gumagamit ng illegal na droga. Nagbabalik si Rainiel Pawid, exclusive. Pat-session ang banding ng mag-amang si alias Dencio kasama ang kanyang mga anak na sina alias Win at Mark. Naaresto sila sa bypass sa Dinulapian, Bataan. Huli rin ang misis ni Mark na si Maymay. Ayon sa mga pulis, tila ginawa ng family business ng grupo ang pagbebenta ng illegal na droga. Katunayan, nakulong na noon at kalalaya lang ni Maymay at Dencio dahil din sa droga. Ang matindi pa, posibleng sangkot din sa parehong gawain ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Nasamsam sa mga sospek ang drogang nagkakahalaga ng 612,000 pesos, drug paraphernalia at ang mark money na ginamit sa buy-bust. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pangmalakas ng cast, pati na ang creative team ng MQuest Ventures at signal-produced MMFFN3 na Manila's Finest. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. May Piolo Pascual na, may Cedric Juan pa. Meron pang Enrique Hill, pati si Ashton Olviga. Magsasama-sama ang best of the best para sa inaabangang period film na gawa ng MQuest Ventures at Signal. Powerhouse at award-winning cast at production. Ilan lang yan sa aabangan sa inaabangang Metro Manila Film Festival entry na Manila's Finest na si sentro sa kwento ng mga pulis noong dekada 60.
Siyempre, full support si MQuest at Signal Chairman Manny V. Pangilinan. It's an absolutely wonderful cast, right? Some of the best talents in Philippine cinema, and it's not a subject matter that's, I think, easy to treat. So I wish them well, no? Ito ang reunion project ni Papa P at Rica Peralejo after almost 2 decades. We are coming from where we left off, and we're just really happy because we're both just really excited to jump into something, because we love our craft. Si MMFF Best Actor Cedric Juan, ibang side naman ang ipapakita. I guess marami namang maiinis sa akin ngayon. Pati si Ashtin, challenging din ang role. Sino si Agnes? Si Agnes Magtibay, isa siyang, anak po siya ni Sir Piolo Pascual dito. She fights for what is right. Kasama rin sa cast si Totoy Bato actor Kiko Estrada at Harana Pop heartthrob Dylan Minor. Pangmalakasan din ang direktor ng Manila's Finest na si Ray Red at Philippines top writers Moira Lang, Sherad Sanchez at Michiko Yamamoto. Kaya naman kaabang-abang yan sa MMFF sa December. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kay-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mula sa TV5 Media Center Reliance.
Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Maulan, pasang kalsada, lolang tumawid sa pedestrian lane sa Marikina, nabundol ng SUV. Isa pang sabol sa video, babaeng rider na nakaidlip daw, sumemplang at nagulungan ng jeep. Viral! Bakit nga ba? Nagpaulan ng pera sa isang magarbong hapunan na dinaluhan ng gobernador ng Samar. DPWH District Engineer nagtangkang suhulan ng kongresista para ibaon ang investigasyon sa flood control projects. Ang ending, ayan tuloy, siya na ngayon ang sentro ng investigasyon. Siyam na talampakang sawa, gumapa sa natutulog na residente sa Davao City. Nanuklaw pa! At eto na nga, Piolo Pascual, Cedric Juan, Enrique Hill, Ashton Olviga at iba pang bigatin. Magsasama-sama para sa MMFF entry na Manila's Finest. Sumemplang sa kalsada at nagulungan ng jeep ang isang babaeng rider sa Caloocan. Ang namatay na biktima nakaidlip daw habang nasa biyahe. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Dire-diretso ang jeepney na ito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Caloocan kahapon ng umaga. Nang biglang sumemplang ang isang motorsiklo. Pumailalim ang babaeng rider at nagulungan ng jeep. Pauwi na raw sana patungong Bulacan ang rider bago mangyari ang aksidente. Ayon sa mga nakita, hindi naman daw matuli ng pagpapatakbo ng jeepney. Yun nga lang, tila mas mabilis daw ang andar ng motorsiklo bago mangyari ang disgrasya. Isinugod sa ospital ang rider pero idineklara ring dead on arrival. Base sa investigasyon ng Caloocan Police, itong si victim natin habang nagmamaniho ng kanyang motor is suddenly na naidlip, na parang napapikit hanggang siya nalaglag sa motor niya. Nasa kustodiya na ng traffic sector ang driver ng jeep. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Nakamamatay na salpukan sa kalsada gaya ng rider na galing lang sa pamamanhikan sa Danau City, Cebu. Naasa frontlining balita si John Arua ng News 5 Visayas Exclusive. Napasigaw ang mga residente sa salpukan ng mga motor sa intersection sa Barangay Sabang sa Danau City, Cebu. 3 ang sugatan. Kritikal ang lagay ng rider na galing sa pamamanhikan. Kasama niyang nadisgasya ang kanyang ama na backride niya. Base sa investigasyon, matulin ang takbo ng isa pang rider na maharap sa kaukulang reklamo. Nakaliko na yung biktima. Ito namang isang rider, ang lakas ng takbo. Kahit may pedestrian lane pa sa lugar, inabutan at nabangga niya ang biktima. Pare-parehong nagpapagaling sa ospital ang mga biktima at suspect. Sa Cebu City naman, sapol sa CCTV ang pagbangga ng SUV sa isang big bike. Patay ang rider. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng sasakyan. Nadaan naman sa arigluan ng aksidente. 2 motorsiklo rin ang nagkasalpukan sa Chateau Negros Oriental. Isinugod pa sa ospital ang mga rider at isang angkas, pero idineklara rin silang dead on arrival. Nag-ugat umano ang disgrasya sa nag-overtake ng motorsiklo. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5 Visayas. Kabilang ang korupsyon sa tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng National Heroes Day. Sa kanyang talumpati, may ilan daw na sariling interes lamang ang iniisip kaysa ang kapakanan ng bayan at ng kapwa. Tiniyak ng Pangulo na pananagutin ang mga sangkot sa anomalya. Yan ay sa gitna ng investigasyon sa korupsyon umano sa flood control projects. Kabilang sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang proyekto sa Bulacan. Kahapon, ininspeksyon din ni PBBM ang nasirang rockshed sa Cannon Road. Higit 200 million pesos umano ang nagastos dito pero useless daw. Pananagot din namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan.
Kinontra naman ng kontraktor ang pahayag ng Pangulo na walang silbi ang proyekto. Patuloy na ang pagsasayos sa nasirang bahagi ng rock shed. Merong silbi po. Yung sabi ko pa lang na tayong motorist, pag dumaan tayo rito, nakasilong tayo, yung pakiramdam natin, safe na safe. Pero pagdating dito sa labas, medyo may kaba. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. Mula sa collab song, concert na nga ba ang susunod na pagsasamahan ni na popstar royalty Sarah Geronimo at P-Pop Kings SB19? Alamin po natin yan sa Frontline Report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Belinari. Gumawa na naman ng ingay ang P-Pop Kings SB19 at si popstar royalty Sarah Geronimo. This time, sa first ever TV performance nila ng kanilang collab song na Umaaligid. Ang ASAP prod na yan, trending. I'm really humbled and honored at the same time to have been given this wonderful opportunity to work with such amazing, skilled, humble artists. Trini pa lang kami. Ito na po yung minamanifest namin. Yung makasama po kayo sa isang special performance, naabot na namin ang tala. Malalim ang hugot sa kantang Umaaligid dahil tungkol ito sa pagkalat ng misinformation at disinformation sa social media. Sobrang dali nating makagather ng information sa technology. Importante na maging careful tayo kung ano yung mga umaaligid na yan. Pero hirit ng live audience, Concert, hopefully. Guys, naliligawan ko na sila na mag-concert. Sabi ko, ganito yun guys. Sabi ko, concert tayo! Guys, tahimik lang sila. Wala pang sagot. available na sa mga streaming platform ang Umaaligid. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, labing isang residente inatake ng asong may rabies. Governor ng Samar na sumasayaw at pinapaulanan ng pera sa isang viral video, may paliwanag. At Alex Ayala may panibagong historic win sa kanyang kompetisyon sa US Open. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Pinagsasaksak ng isang lalaki sa Quezon City ang kanyang ka-live-in, pati ang anak nila na umawat lamang sa gulo. Ang dahilan umano ng pananaksak, selos. Nasa frontline ng balitang yan, Dave Abuel, exclusive. Nagkalat pa ang dugo sa sahig ng bahay na yan sa Payatas, Quezon City matapos pagsasaksakin ng isang lalaki ang kinakasama nito kaninang madaling araw. Ang babae, sinaksak sa braso, leeg at kamay. Ayon sa kaanak ng biktima, ang hiwa sa pisngi nito ang pinakamalala. Wakwak po yung dito yung pisngi. Hinawakan daw po yung ulo, tas parang iniiwa-iwa. Sinubukang umawat sa away ng sospek at biktima ang 11 anyos nilang anak, pero pati siya nadamay sa pananaksak. Naaktuhan itong bata na sinasaksak yung kanilang nanay. Sinipa niya yung kanyang papa at nagkaroon na ng nagpambuno na silang mag-ama. Sugatan ang bata sa likod, kamay at kaliwang tenga. Sa ngayon, nagpapagaling na sila ng kanyang ina sa ospital. Sa loob ng bahay na ito nangyari ang pananaksak ayon sa kaanak ng mga biktima, nagawa pang tumakas ng sospek matapos ang insidente. Selos ang nakikita nilang motibo sa krimen. Agad din namang naaresto ng mga otoridad ang sospek matapos na masundan ang bakas ng mga dugo mula sa paa nito. Na-recover din ang kitchen knife na ginamit sa krimen. Tumanggi nang humarap sa kamera ang sospek. Mahaharap siya sa reklamong frustrated homicide at frustrated parricide. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sugatan ang 11 residente sa Hermosa, Bataan matapos umanong atakihin ng isang asong kalye. Ayon sa mga otoridad, nagwala ang aso sa isang subdivision sa Barangay Mabuco. Dinambahan, kinalmot at pinagkakagat umano nito ang mga taong dumaan sa isang kalye roon. Maging ang 2 kambing, hindi pinalampas at inatake rin daw. Sa bangis ng aso, napilitan umano ang mga otoridad patayin ito. Agad ding sinuri ng veterinaryo ang aso at nagpositibo ito sa rabies. Nagpapagaling na ngayon ang mga inataking residente at binakunahan ang mga kinagat. May bagong milestone na naman si Pinay tennis star Alex Ayala. Yan ang makasaysayan niyang panalo sa Grand Slam tournament na US Open. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa score na 6-3, dinomina ni Alex Ayala ang first set ng first round ng US Open. Kontra yan sa mas may experience na si Clara Tauson ng Denmark. Kabaliktaran naman sa second set, 6-2 ang score, nakabawi si Clara. Pero sa deciding set, nanganib si Alex. Natambakan siya 5-1. Pero hindi sumuko ang Pinay ace hanggang sa mapuwersa ang tiebreaker. Naipanalo yan ni Alex 13-11. Siya ang pinakaunang Pilipinong nanalo sa isang Grand Slam senior singles match sa Open era. Alay niya yan sa Pinoy fans. They make me more and more special. You know, to be Filipino is something I take so much pride in. And you know, I don't have a home tournament, so to be able to have this community here at the US Open, like, I'm so grateful that they made me feel like I'm home. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kampiyon ang Team Kuala Lumpur sa men's division ng pinakaunang Pilipinas United 3x3 League. Tinalo nila ang pambato ng Pilipinas na half-court group 21-15. Na-secure ng Kuala Lumpur ang slot sa FIBA Asia 3x3 Kaohsiung Challenge sa Taiwan, habang nakakuha rin ng slot ang half-court group sa isa pang FIBA tournament na 3x3 Manila Challenger. Nagkaroon din ng celebrity match sa pagitan ng teams ng content creators na sina Malupiton at Rendon Labador. Nanalo ang team motivated ni Rendon 11-10. Dinaan naman ni Malupiton sa biro ang pag-e-explain sa kanilang talo. Hindi ko alam na 10 minutes lang, seryoso. Sana tinambakan na namin agad sila. Walang palag talaga yan, hindi ako kasi kumain. Kaya nagugutom kasi ako kaya natalo kami. Isa rin yung sa dahilan. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, lolang tumatawid sa pedestrian lane na hit and run ng SUV. DPWH District Engineer, arestado matapos subukang manuhol ng kongresista. At siyam na talampakang sawa
tumabi sa pagtulog ng isang babae sa Davao City. Nanuklaw pa. Yan iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Na-hit and run ang isang lolang tumatawid sa pedestrian lane sa Marikina City. Ang pagbundol ng SUV sa biktima sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Maulan, basa at madulas ang kalsada sa A. Bonifacio Avenue sa Marikina Sabado na madaling araw. Nakapayong na tumawid sa pedestrian lane ang 74 years old na si Lola Dolora nang biglang na-hit and run ng SUV ang tumilapong matanda. Sa tindi na aksidente, kinailangang tahiin ang mga sugat sa mukha ni Lola Dolora. Iniinda niya rin ang pananakit ng kanyang tagiliran. Base sa investigasyon, pauwi na noon ang biktima galing despedida party ng inaanak. Ayon sa barangay, madalas ang aksidente sa naturang lugar. Kaya nga raw naglagay na sila roon ng pedestrian lane at signages. Kung tutusin, may kalapit pang pedestrian crossing mula rito sa pinangyarihan na aksidente. Halos 50 metro nga lang yung layo niya mula rito. Ang problema, harurot pa rin daw magpatakbo ang maraming motorista, lalo na kapag 10 oras ng gabi, kahit may fencing sa lugar. Naplakahan naman ng SUV. Nagtugma raw ang plaka nito sa sasakyang ibinebenta online. Tinutugis na rin ng driver. Sana magpakita ka. Makita mo yung ginawa mo sa akin. Tanda ko na di mo pa ako tinulungan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sinuspended ng Land Transportation Office ang lisensya ng jeepney driver na nagbaral na sa aksidente sa Carriedo, Manila. Sa video, umuulan na magsisigaw ang isang lalaki habang buhat-buhat ang babaeng nasagasaan ng jeep. Ang mga residente namang nakakita, sinigawan na rin ang jeepney driver na isakay ang biktima at dalhin sa ospital. Ayon sa LTO, under alarm na ang pampaserong jeep habang gumugulong ang investigasyon. Iimbestigan daw ito ng LTO Intelligence and Investigation Division para malaman ang buong detalye ng insidente. Pagpapaliwanagin din ang driver bilang bahagi ng due process. Sa ngayon, pinadalhan na ng show cause order ang may-ari ng jeep at ang mismong driver. Viral ngayon ang video ni Samar Governor Sherry Tan na nagsasayaw habang may nagpapaulan ng pera. Makikita sa video si Governor Tan na nakikipagsayaw habang nagpapaulan ang iba ng 50 at 20 peso bills. Pati si Tan naghagis din ng pera. Kinundena ng ilang netizen ang viral video. Pero paglilinaw ng opisina ni Tan, hindi ito nangyari sa isang magarbong hapunan. Hindi rin daw ito konektado sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Isa raw ito sa mga pagdiriwang ng fiesta sa Catbalogan City kung saan tinanghal ang kuratsa, isang tradisyonal na sayaw mula sa Samar at Leyte. Parte ng tradisyon ay ang gala o pagpapaulan ng pera na sumisimbolo sa pagiging mapagbigay. Hindi raw ito pagyayabang ng kayamanan. Sa katunayan, dinonate ang mga nakuhang pera sa gala sa mga simbahan sa Catbalogan. Arestado ang isang district engineer ng DPWH na nagtangka umunong manuhol ng isang kongresista. Nagalok daw ang suspect na higit 3 milyong piso para ipatigil ang investigasyon sa maanomalya umunong flood control projects. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Ito ang Riverbank Protection Project sa Binambang River sa Balayan, Batangas. Proyekto ito ng DPWH pero nasira noong Bagyong Christine noong Oktubre. Kabilang ito sa mga flood control projects na pinaiimbestigahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang pag-iimbestiga, may lumapit daw sa kanyang district engineer ng DPWH para manuhol umano para ipatigil ang investigasyon sa mga DPWH project. Pero hindi yan kinagat ng kongresista. Dahilan kaya naaresto sa entrapment operation ang district engineer na si Abelardo Calalo. Nakuha kay Calalo ang 3.1 million pesos na cash. Inaalam pa kung anong flood control projects ang gusto nitong itago. Kanina nagpunta si Leviste sa Riverside Protection Project sa Balayan pero hindi siya sumagot sa mga tanong tungkol sa tangkang panunuhol sa kanya. Nauna na niyang sinabi na bukas siya maghahain ng patong-patong na reklamo laban sa district engineer. Ilan sa mga tinitignang ihaing reklamo ay ang corruption of public officials at paglabag sa anti-graft law. We should not tolerate any corruption in DPWH. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of
DPWH. Ano ba yung aligasyon sa inyo? Sinubukan nating kausapin sa presinto si Calalo pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinuspindi na ang naturang district engineer. Kasalanan po niya yan eh. Kung nag-bribe yan, let it be a lesson to all the district engineers in the department. Hindi wala akong sasantuhin sa kanila. Ang tangkang panunuhol ng district engineer sa kongresista ang posible raw pag-usapan sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Arestado ang isang negosyanteng Chinese na nagpapanggap umanong Pilipino. May hawak daw itong Peking Philippine passport at naging miyembro pa ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kabababa pa lang ng eroplano mula Hong Kong nitong Huwebes, inaresto na agad ng Bureau of Immigration ang Chinese businessman na si Joseph C. Siya ang chairman ng mining company na Global Ferronickel Holdings Incorporated. Napag-alamang nagpapanggap na Pilipino si C. Gumagamit siya ng Peking Philippine passport at mga Peking ID. Ang totoong pangalan daw niya ay Chen Zongsen at isa siyang Chinese national. Para kay Senator Risa Hontiveros, parang Alice Guo 2.0 si C. Ang nakakaalarma pa raw na italaga bilang Auxiliary Commodore ng Philippine Coast Guard ang negosyanteng Chinese. Nakalulungkot daw isipin na nagka-access si C sa mga tao at event kung saan posibleng napag-uusapan ang seguridad ng bansa. Dapat daw itong imbestigahan ng Senado. Ang PCG naman aalamin na rin kung paanong nakapasok sa kanila si C. Maglalabas daw sila ng detalyadong report tungkol dito. Sa kabilang banda, nananawagan ng Philippine Nickel Industry Association na palayain ang negosyante. Git ng grupo, Pilipino si C. Legal umano itong nakakuha ng citizenship na pinagtibay ng immigration. Nakakulong sa holding facility ng BI sa Taguig si C. Posible siyang ipa-deport dahil sa misrepresentation. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ang banding ng 4 na magkakamag-anak sa Dinalupian, Bataan nauwi sa kanilang pagkakaaresto. Naaktuhan kasi sila nagbebenta at gumagamit ng illegal na droga. Nagbabalik si Rainiel Pawid, exclusive. Pat-session ng banding ng mag-amang si alias Dencio kasama ang kanyang mga anak na sina alias Win at Mark. Naaresto sila sa bypass sa Dinalupian, Bataan. Huli rin ang misis ni Mark na si Maymay. Ayon sa mga pulis, tila ginawa ng family business ng grupo ang pagbebenta ng illegal na droga. Katunayan, nakulong na noon at kalalaya lang ni Maymay at Dencio dahil din sa droga. Ang matindi pa, posibleng sangkot din sa parehong gawain ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Nasamsam sa mga sospek ang drogang nagkakahalaga ng 612,000 pesos, drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa buy-bust. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, pangmalakas ng cast, pati na ang creative team ng MQuest Ventures at signal-produced MMFFN3 na Manila's Finest. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Marford. May Piolo Pascual na, may Cedric Juan pa, meron pang Enrique Hill, pati si Ashton Olviga. Magsasama-sama ang best of the best para sa inaabangang period film na gawa ng MQuest Ventures at Signal. Powerhouse at award-winning cast at production. Ilan lang yan sa aabangan sa inaabangang Metro Manila Film Festival entry na Manila's Finest na si sentro sa kwento ng mga pulis noong dekada 60. Siyempre, full support si MQuest at Signal Chairman Manny V. Pangilinan. It's an absolutely wonderful cast, right? Some of the best talents in Philippine cinema. And it's not a subject matter that's, I think, easy to treat. So I hope I wish them well, no? Ito ang reunion project ni Papa P at Rica Peralejo after almost 2 decades. We are coming from where we left off, and we're just really happy because we're both just really excited to jump into something, because we love our craft. Si MMFF Best Actor Cedric Juan, ibang side naman ang ipapakita. I guess marami namang maiinis sa akin ngayon. Pati si Ashton, challenging din ang role. Sino si Agnes? Si Agnes Magtibay, isa siyang, anak po siya ni Sir Piolo Pascual dito. She fights for what is right.
Kasama rin sa cast si Totoy Bato actor Kiko Estrada at Harana Pop heartthrob Dylan Minor. Pangmalakasan din ang direktor ng Manila's Finest na si Ray Red at Philippines top writers Moira Lang, Sherad Sanchez at Michiko Yamamoto. Kaya naman kaabang-abang yan sa MMFF sa December. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, anong gagawin mo kung pagkagising mo ay may nakalingki sa'yo na siyam na talampakang sawa? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.